Hello guys! Kala nyo nakauwi na ako ng bahay, no? Hindi pa. Mahaba pa yung oras ko, guys. At dahil, wait lang, nasabit. At dahil ako'y nakapanood ng, yan talagang reels sa Facebook, mga pahamak yan. Nakakagastos tayo nung wala sa oras. At dahil may dumaan sa aking Facebook reels na noodles, omelette na spicy, ako'y magluluto sa bahay. So, hahanapin ko muna dito kung nasaan na yun, guys. So, bibili lang ako ng noodle and then, I think, cheese at saka itlog yung kailangan natin. So, andito tayo ngayon sa Korean grocery store sa Jensan. Ayan, hanap lang tayo. Saan ba dito yung pang-pansit canton? Or baka wag na siyang lutuin sa sabaw, no? Ito na yung mga nabili ko. Babayaran ko pa lang pala. So, nakita ko dun sa reels na dumaan, meron silang pa ganito. So, dagdagan natin. 180 pesos to. And then, etong iba naman, tingnan natin yung price. Pero I believe nasa 50 to 80 pesos din. Iba-ibang flavor na. So, hindi naman ako masyadong mahilig sa maanghang. After 4 years na hindi ako nakatira sa Thailand. Kasi 10 years sa Thailand, guys, nahilig talaga ako sa maanghang. Pero it has been long. So, ngayon naglaway lang ako dahil dumaan sa reels ko. But, ayoko naman masyadong maanghang kasi gusto ko i-enjoy yung pagkain. So, ang kailangan ko pa is ang noodles, then ang seaweeds, then cheese, at saka itlog. Meron na ako sa bahay nun. Ano na lang, hanap na lang tayo dito ng, ano pa bang pwede nating bilhin? Kimchi. Ayun, kimchi na lang pala. Huwag kalimutan yung kimchi para talagang sigurado na Korean na Korean. Ang galing kasi meron kaming Korean grocery store, guys. Ang hirap kaya maghanap ng authentic na Korean, Korean ingredients. Ang mga ganito, samjang. Sarap ba yan? Di ko alam paano kainin yan, eh. Anong bestseller nyo dito lagi pag may nagapasok? No. Tingnan natin magkano aabutin yung ating pagiging matakaw at patay gutom, guys. Magkano po? Mahal pala ng noodles na yan. 95 yung isa. 50 yan. O sige, pasok. Ba't kaya mahal yung 95? Siguro sa flavor. 55. 80. So may tag 80, may tag 90, may tag 50. Ayun, okay na yan, tag 50 yan. Magkano naman po yan? 135. Oh, 135 ang tukboki. So magkano po lahat? 795 yung bunganga ko, guys. Grabe. Bumili na ako para hindi na ako pabalik-balik dito. At least pag nagkaroon ako ng cravings, meron na akong mga ingredients sa bahay. So, pwede pong pahingin ng isang supot. Okay, guys. Isang item na lang tayo, which is, ay, wala na palang gatas yung mga anak ko. Bilang ko na lang ng gatas. So, bibili lang ako ng gatas, cheese, at tsaka Yakult. Kasi wala na pala silang Yakult. Ayoko yung amoy dito ng Save More. Parang yung trapo na hindi nahugasan. Yung trapo na hindi nilabhan. So, hanap lang ako ng kailangan ko, guys. And then, sa bahay na ako at kompleto na yung aking ingredients. Yay! Gagayahin ko talaga yung nakita ko para masatisfy yung aking laway. So, nakabili ako ng ramen noodles. Ang gagawin ko, hindi ko siya sasabawan. Bali, parang dried lang siya. And then, lalagyan ko siya. Pagkaluto na, tatanggalin ko. Ililipat ko siya sa frying pan. Lalagyan ko ng beaten egg. Beaten egg. Parang pang scrambled egg. Kasi omelette nga, diba? Omelette noodles. And then, lalagyan ko siya ng hotdog at saka cheese sa gitna. Then, para siya magiging empanada. So, tikman natin ito mamaya. Sabay-sabay tayong maglaway, guys. So, normally, itong isang pack na to, malaki to for me. Pero dahil gutom ako at naglalaway ako, baka maubos ko lang din siya. Hopefully, hindi siya ganun kaanghang para sa mga bata. Huwag na nating putulin yan. Direct na. And orasan lang natin ng 4 minutes para hindi naman siya ma-overcook. Mas masarap pag tama lang ang timpla. Ayan. Diyan ako nagluluto, guys. And then, ang isa is naka-square. Pala magkasya ba yan? Okay. Bahala na si Batman. Okay. Ayan. So,
Nagluto na ako ng extra. Sigurado na ako dyan sa extra. Kasi ang mga bata nanonood sa akin ngayon at baka mamaya gutuming sila. And halal po na hotdog yung aking nabili. Sana naman. Kasi meron siyang halal stamp. Then Eden cheese. Agoy, ang sarap niyan guys. Then itlog na malaki. Itlog na malaki. Kailangan talaga sabihin yun. Ito, yan. Masarap. So sabayan niyo ako. Sabay-sabay tayong maglalaway mamaya. Sabay-sabay tayong lulunok at kakain guys. Abang-abang na lang kayo dyan. Wait, nasaan na ba yung aking mga kutsara? Akala ko kasi tulog na yung mga anak ko. Pagdating ko, gising pa sila. So, magluluto ako ng extra na noodles at hotdog just in case. So, gagawin ko muna, papainitin ko muna tong hotdog. Mamaya na lang. Got guys, authentic Korean kimchi. So, ito nasa 100 plus lang. Pero ang sarap niyang tingnan. And alam niyo naman yung ating Korean food experience. Hindi kompleto pag walang kimchi. So, titikman natin. Buksan ko muna ha. Noodles. Para mas mabilis siyang matimplahan. Ayan. And, so, titimplahan ko na lang siya ng seasoning. Huwag natin masyadong tawag na to, ang hangan. Sabi dito yung maanghang. Stop. Ito siguro yung maanghang niya kasi pula. Baka mamaya kumain yung mga bata. Anghang. Kalahati lang. Uy, maanghang. Pero hindi naman ganun kaanghang. So, okay lang. Sige, ubusin na natin. Then, meron siyang parang mga toppings. Sarap. So, hahaluin lang natin ito ng maayos ng mga 3 minutes. Let's go. So, ang gagawin ko na ngayon, ipiprito ko na siya with itlog. Ang bango talaga ng Korean noodles. Iba talaga yung sipa ng anghang niya. So, prituhin na natin guys dahil ako'y gutom na talaga. So, tapos din guys yung aking pagluluto ng aking cravings. At ganito na siya. Hindi dapat ganito ang itsura niya, pero okay na. Kasi masarap din naman siya. So, bon appetit! Feeling ko mas masarap pa ito kaysa sa restaurant pag binili ko. Nakabili din ako ng seasoned seaweed snack para i-topping siya. And this one is in barbecue flavor, you guys. Pag ako kasi naglaway, pang-isahan, yung malaking serving talaga, yung parang bukas ayaw mo na. Lagyan ko din siya ng halal na, nilagyan ko din siya ng halal na hotdog. Totoo ba yung sinasabi nila na pag nagmumukbang, hindi pala nila nilulunok yung pagkain? Niluluwa pala siya, tapos i-edit. Ay, hindi. Niluluwa siya, tapos ini-edit yung buong video na hindi makikita yung part na niluluwa. Yung part lang is yung kinakain lang nila. So, parang totoo na nauubos nila yung buong palanggana ng pagkain. Pero parang feeling ko imposible din talaga siya, guys. Ang sarap, promise. Worth it, guys. Huwag na kayong umorder sa restaurant. Gawin nyo na lang sa bahay. Sigurado pa kayo na
nakuha nyo yung value ng pera nyo. So, sa noodles, that's 60 pesos. Yung cheese is parang nasa 10 pesos. Hotdog nasa 20 pesos. So, 60, 70, 90. Then, yung seaweed, let's say 10, 100. Ano pa ba yung ginastos ko dito? Itlog. So, in less than 150 pesos, may isang pinggan ka na na pagkadami-daming ingredients at napakasarap na omelette noodles, Korean style. Guys, maayong buntag. Bungkag. Ngayong Thursday, so wakas nakaabot din tayo ng Thursday, one day more para mag-weekend, which is wala namang pinagkaiba. Time check natin 7:50 at hinatid ko na si Calby sa school. Wala siya sa mood today, guys. Kasi si Calby kasi very moody. Huwag nyo nang itanong kung saan galing yung ugali niyang yan. Very moody talaga yan si Calby. Kapag merong something na disappoint siya, matagal niya na-let go yung feelings. Yun yung talagang binabago namin ni Auntie sa kanya. Meron si Calby very smart and very sweet, pero meron siyang mga attitude na hindi ko ina-appreciate sa kanyang edad. Of course, number one yung pagiging moody and taking too much in, feeling too much, being serious about things, and he takes time to let go. Yun yung gusto kong ipa-realize sa anak ko. Kasi 4 years old pa lang siya, guys. Pero alam niyo yun, pag nagtatampo siya, matagalan. Like, matagal na yung galing sa bahay hanggang school na nagtatampo siya sa akin. I feel like I have to really instill to my children na do not keep, you know, anger in their heart for too long kasi sasabog yung puso nila. So yan yung sinasabi ko lagi kay Calby, and still nahihirapan pa rin ako, to be honest with you guys. I try to talk to him kasi he's really smart. Everything, he can understand what I'm trying to say. Pero yun lang, talagang dinidibdib niya. Nakikita ko sa mukha niya. And every time kasi nasanay ako na I hold my children's hands sa sasakyan. And it gives me a lot of peace bago ko start yung araw ko. Pero today I asked for Calby's hand and he did not give it to me the whole time hanggang pumunta siya ng school. So just imagine that kind of emotions from a 4-year-old. Anyway, I'm hoping that it will get better. I don't want kasi to bribe the children every time they feel bad or they feel sad or they feel like angry towards me. I don't know if it's even anger, pero maybe disappointment. Pero hindi talaga, seryoso talaga siya na emotions from a 4-year-old. And I don't want to make him smile. I don't want to make him feel better. Wait lang. Ayan. Minsan kasi hindi tayo naka-record. I don't want to make him smile. I don't want to make him better by giving him something like letting him watch on the iPad on the way to school. Kasi I'm sure anyone will love that. Any children will love that. And they can immediately switch their mood to a happy mood or excited mood kapag may mga bagay na ganyan. Or telling him that I would buy him something. I don't want to do that as a mother. Since he is smart enough, I want him to realize that, you know, you can get over that feelings. And if there's something na, yung kinasama ng loob niya, pwede naman siyang magsabi sa akin and then mag-apologize naman ako. Ayun. So anyway, it was not successful and I'm a bit sad about that. Pero mamaya baka maging okay lang din kami, guys. Nag-lovers quarrel lang kami ng anak ko. And on the way to work, I feel hungry. Wala akong gana kumain ng kanin today. So I decided to stop by dito sa Yoli's kakanin ng Jensen to get myself some kakanin. So tara, let's go. Samahan niyo ako. And I also want to get something for Madam Ten Gives. Mahilig din yung kakanin eh. So tingnan ko lang anong mapipili ko sa loob. And yeah, let's go. And so andito na tayo, guys. So pagkakakanin sa Jensen, dito talaga ako pumupunta. Kasi ito yung talagang subok na Yoli's. Basta pinaka-earliest memory ko with Yoli's, 5 years old pa. Sinasama na ako ng mama ko dito. So maraming kakanin as you can see. Pipilian na lang natin anong masarap for breakfast. Pero one of my favorite, this one. Kapag umuwi ako galing abroad before, I really buy this. Tingnan natin, guys. Meron pang, wait, sapin-sapin, no? Ay, tikoy pala. Mali. Eto, kasaba. Then, meron tayong espasol, then kasaba roll, kutsinta. Ano nga to, gang? Moron. Hi, hello. Then, meron tayong macarons, right? Pie. Anong pie yan, gang? Egg pie. Egg pie. I love egg pie. Tsaka merong puto. Ano pa ba? Ano pa bang pang breakfast dito, gang?
Mga short order na. So, kakanin lang yung bibilin ko kasi parang kakanin hinahanap ng aking chan today. So, kuha lang tayo ng moron. Chocolate ba to or chocolate. So, kuha tayo ng moron. Then, kukuha din tayo nitong cassava roll. And then, my favorite din is palitaw. Okay lang ba ang palitaw sa umaga? Hindi tayo magtay-tay. Tay-tay. Ayan, palitaw. Partner sa coffee. Yan lang. How about puto? Anong puto meron? Puto cheese. Puto rice mo. Puto rice? Yan yung puto rice? Oh. Yung parang original na puto. Walang mas maliit na serving. 7 isa. 7 ang isa. 4. Kuha tayo ng puto, rice puto guys. Yung pinaka basic. Alright. Ayan. So, kita nyo guys, ganyan na sila katagal sa business. Ayan. Anong oras kayo nagabukas, gang? Grabe, alas 7, gising ng all. Basta mukhang pera, gising na ng alas 7. Magkano lahat? 157. So, 157, tamang-tama 200 pesos yung budget ko for breakfast. Alright, tara, let's go. Teacher, guys, ni Calby. Bakit daw wala siya sa mood? So, I had to explain to the teacher what's happening. And iniwan niya pala yung kanyang snacks kasi busog daw siya. Pero I know, hindi siya busog. For snack mamaya. Hi, good morning. I'm sure hindi siya busog for snack mamaya. Sinadyang iwan niya talaga yun kasi yun nga, hindi siya masaya. So, padalan ko siya ulit ng snack niya. Let me get some milk. And normally plain milk lang talaga yan sila eh. Plain milk. So, ito na lang, Bear Brand. Ito na lang, sterilized Bear Brand. Or maybe today, you know, it will make him a bit happier to have a flavor for a change. So, tingnan natin. Ito na lang. Cheat day na lang ngayon. And, let me get him some biscuits. Hello, my test. Okay, guys. At ako'y nakadating na sa office. Ako'y kakain muna. Nagtimpla lang ako ng coffee, pero hindi talaga ako coffee person. Para lang maiba, kasi masyado ng routine yung aking pang-araw-araw. Alam ko na yung mangyayari next day. And then, bumili ako ng kakanin. So, yung nabili ko kanina, eto, cassava roll. Mag-ano naman tayo? ASMR. Ayan. So, sa mga OFW natin, kayo talaga yung nakakamiss na mga kakaning Pilipino, no? Next is itong moron. Tikman natin itong moron na 6 inches. Moron na 6 inches pero mapayat. Busog kaya ako nito. Ang hirap buksan nito. Ayan. Ayun. So, chocolate moron. Wait lang. Masyado kasi mapayat. Gusto ko yung maalat na part. Sarap.
Kutsinta. Palitaw pala. Kutsinta. Layo naman nun. Orange yung kutsinta. Morning, ma'am. Mga gusto itong kung anong libre. Sa truck? Oo. Sibo truck na. Dito mo. At lastly, yung ating puto na gawa sa harina ng pinagaling na bigas. Pinagaling na bigas pala. Rice flour. Ito yung mga iniikot dati nung bata pa kami guys sa bahay. May nagbebenta lagi ng mga kakanin. Tapos nakabisikleta. Sabi, puto! Kutsinta! Paborito namin going up. Okay. Lunchtime na. Hanap kami ni Miss Jocel. Hi ka naman. Hi guys. Hanap kami ni Miss Jocel ng karinderya. Kakainan namin. Maraming salamat sa hindi ko kuha ng sukli niya no, 100 pesos. May pang lunch kami. Tingnan natin anong malalunch namin ni Miss Jocel. Sa 100 pesos sa karinderya guys. Bait talaga ng mga customer namin, sangka pa, bumili na sa amin, hindi pa kinuha yung sukli. Di ba Miss Jocel? Yes. Tapos sabi ni Miss Jocel, Huwag na po, okay lang. pakiipot pa ng konti. Siyempre, maiya naman tayo. Mahiyain man kami guys, syempre blessing din yan, nakakahiya. Pero yung iba kasi, namimilit, namimilit pa ha. Dito na lang tayo, meron pagkain. Hello! Hello, Sari Sari Store! Okay lang, we miss you. Nagbalik ka na pala open? Oo. Condolence okay na ka? Okay lang, sige. Nanay Soul, rest in peace. And kain tayo. Ano yan, te? Paksiw, sitaw. Hindi baboy? Hindi ako nag-serve. Ito lang amin, isang ganito. Then, paksiw, yes. Bali, magkano paksiw? 20 lang po yan, ma'am. Dalawang paksiw na lang. Tsaka dalawang kanin. Dito kayo kain, ma'am. Opo, tsaka isang talong. Magkano talong? 10. Dalawang kanin. 40, 40, 60. Ano po sa atin? Dita. Yung buntot. Opo, with sauce na lang. Yan na lang dalawa po. Wag na lang itong talong. With sabaw ha. Then kanin, dalawa. Then isang maliit na swak to. Maliit na swak to. Akala ko hindi ka pa nagbukas. 10 days ito nag-close nun, ma'am. Ilang days? Ano po yung day? Wow. Nag-struggle talaga ako. Kaya nga ganun talaga no. May mga pagsubok sa buhay. Talaga, ma'am. Wow, mainit pa yung kanin guys. So pag sa karinderya kumakain, kasyang-kasya na yung 100 pesos kahit na dalawa kami ni Miss Jocel. Kasi normally guys, nagbabaon talaga si Miss Jocel. Pero pag andyan ako, hindi niya na kailangang magbaon. Kasi what I eat, we eat. What I eat, everyone eat. Torta, no? Huwag na lang. Baka hindi ko yung kasya yung baon ko. Oo. Sitaw, manipis. Hindi, okay na to. Tsaka Coke po. Na maliit lang isa. Share lang kami ni Miss Jocel kasi Coke is not good for your health. Nagrason pa. Magdagdag lang tayo ng kanin pag kulang. Bon appetit guys! Ayan si Miss Jocel Eat guys. Ang ganda mo dyan. Ang ganda ng lighting. Nakatama sa mukha mo. Shoutout sa t-shirt na Pink Panther. Available, Mayumi Thailand Closet. Ayan. Huwag ka daw magsalita pag mapuno yung bunganga, mabash tayo. Sorry. Alright, kain na tayo guys. So yung paksiw 20 pesos, yung kanin 10 piso. So 60 na yun. Then may Coke kami.
Unlimited naman yung kanin, huwag kayong mag-alala. Bahala, konti lang yung ulam. Hindi naman pwede lagi kami magastos ni Miss Giselle, guys, kasi meron din kaming mga expenses na kailangan naming respetuhin. Diba, Miss Giselle? Yes. Correct. Te, doon ka na yes, te. Nag-regards akong kuya ba? Ang sarap. Doon ka rin ba? Nag-regards akong kuya ba? Baba! Dali ka ba kami ng kuya? Hindi na, ng kuya kayo ba? Tapos tayo ngayon, mama. Laban. Laban lang. Maximum paksa nyo. Nagbantay sa bunso mo, si Mayumi. Si Ate Buji, Nandun sa... may nagabantay talaga sa kanya. Ayan lang. Guys, ay naku, natapos din kami ng aming pananghalian ni Miss Giselle, alas 12:44 ng hapon. At alam nyo, minsan kami ni Miss Giselle, ang problema lang namin guys, anong ipapasok namin sa bunganga namin na pagkain. So kakatapos lang namin ng lunch, naghahanap na ulit kami nagpaplano na ulit kami ng dinner. At dahil napagod kami kakaisip, ganito na lang yung gagawin namin guys. So good kami sa bahay ng aking auntie dahil doon kami kakain ng dinner. Yes, correct. At syempre kailangan kong ipaalam sa auntie ko guys, kasi baka mamaya pagpunta ko doon wala palang tao. Baka manok niya lang tsaka pato ang maabutan ko. Kaya naku, samahan nyo kami kung saan ba kami pupunta ni Miss Giselle ngayon. And of course, kung ano nga ba ang uulamin namin mamaya doon, kasi sabi ko sa auntie ko, problema mo na yan. I am giving you the honor na magproblema ng next namin nakakainin mamaya. So sabi ng auntie ko, walang problema. Everything is here. Ayan, from the ground to the table. Okay, sige, from the ground to the table. Exciting ha, okay. Alright guys, so mag-iimpake na kami ni Miss Giselle. Samahan nyo kami. We will go. And of course, let's go.